Talakayan sa usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. And ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa gouty arthritis. So, commonly referred to as gout. Tinatawag din ho itong gout lamang. At ito ho ay isang klase ng arthritis or rheuma that is characterized by sudden, severe attacks of pain. Matindi ho ang pain nito. Kahit yung hangin lang ho ng electric fan, masakit na para sa may gouty arthritis. Redness, so namamaga. Tenderness, so masakit ho pagka diniinan sa mga joints. It often affects the joint at the base of the big toe. Ayan. So kadalasan po, yung hinlalaki sa paa ang naaapektuhan dito. But pwede rin ho itong mag-occur in other joints such as sa bukong-bukong, sa tuhod, sa elbow, sa wrist, and fingers. Ang gout ho is caused by what? Excess of uric acid in the blood. Okay? So, which can form sharp urate crystals. Kaya ho, matatalim hong urate crystals ito, kaya ho parang pakiramdam ng nagagout parang tinutusok. Kasi ho talaga hong nakakatusok yung mga crystals na to ng uric acid. So, na yung mga urate crystals ito na sharp, nasa surrounding joints po or tissues, causing pain, inflammation, and swelling. Okay. Sabi natin, caused by excess uric acid in the blood. And makikita nyo minsan ang may mga gouty arthritis, dito ho sa kamay, may mga para silang outgrowth ng buto. But actually, hindi ho yun buto. Tophi ho yun na tinatawag or collection ng uric acid crystals dito sa may mga daliri. So, pagka may gouty arthritis, alam nyo na ho na sabi natin excess of uric acid in the blood. But why is it that sometimes, actually nakakahawak ho kami ng ganitong pasyente na may gouty arthritis, but when you test the uric acid in the blood, normal po, nasa normal. So, paanong nangyari ang ganun? Sabi natin, excess ang uric acid sa blood. Kasi mahuhuli nyo ang uric acid pag kakakain lang ng tao ng mga food na rich in uric acid. But after several weeks, wala na ho yan sa blood. Nandoon na ho yan sa mga joints. And pwede rin hong nasa kidney, which is magfo-form ng kidney stones. Uric acid kind of stones. So, kaya ho minsan magtataka kayo, normal naman ang uric acid ko. Hindi ho normal, kaya lang ho, wala na sila sa blood. Nandoon na ho sila sa joints, nag-accumulate. So, it doesn't mean na normal ang uric acid mo, wala ka ng gouty arthritis. Medyo matagal kang hindi kumain ng food na mataas sa uric acid kasi nga may gout ka na. So, hindi ibig sabihin normal na. Nandoon na ho sa joints, nakadeposito na ho doon. No? Symptoms, bukod ho sa pain, intense ho talaga ang joint pain nito. Matindi hong pain. To the point na ang pasyente ho, hindi makatayo, hindi makalakad sa sobrang sakit. Swelling and redness, may pamamaga at may pamumula. Limited ho ang range of motion. Hindi ho masyadong maigalaw ang part na nararayuma ho. Lingering discomfort after the most severe pain subsides. Ayun, kumbaga nanunuot pa rin ho yung discomfort kahit medyo nag-subside na yung pamamaga at intense pain. Now, risk factor
Sa diet ho, yun yung mga nagko-consume ho ng pagkain which is high in meat. Mataas ho sa uric acid or purine ang mga karne. Na ang purine ho yan, pag na-metabolize na ho ng ating katawan, it is converted into uric acid. Pati ho yung mga seafoods and also drinking beverages. So, that is sweetened with fruit, sugar, or fructose increases the level of uric acid. So, yung mga inumin ho na matataas sa asukal ay nakadadagdag din ho ito sa level ng uric acid. Also, yung mga obese, so yung may mga higher body weight, increases also uric acid production. Pag matabaho kayo, mas dumadami ho yung uric acid production. Medical condition, siyempre ho, ang high risk dito, yung may mga untreated high blood pressure, yung may mga diabetes, yung may mga metabolic syndrome. Pag sinabi hong metabolic syndrome, uncontrolled high blood, uncontrolled BP, mataas ang cholesterol and bad cholesterol, malaki ho ang abdominal fats, tsaka obese. So yan hong mga criteria yan para matawag kang metabolic syndrome. And yung may mga sakit sa puso and kidney disease. Now, at yung mga nakagamot ho, may medication na nakaka-increase ng uric acid level. At yung mga alcoholic po, always remember na ang alak ho, lalo na ang beer, but pati na rin ho yung mga hard, nakaka-impair ho yan ng uric acid excretion. So, ibig sabihin ho, instead na mailabas ninyo sa ihi yung uric acid, hindi po mai-impair ho, napipigilan nito ang paglabas sa ihi ng uric acid. So, i-retain ho ng katawan ninyo ang uric acid. Kaya, di ho ba, kadalasan inaatake kinaumagahan yung mga nag-inuman, tapos ho ang pulutan, mani. So, ayan po, kinaumagahan ho niyan, magang-magaho ang bigto niyan. Kasi, yung beer ho, pipigilan niyang ma-excrete ang uric acid, plus nag-add on ka ng peanuts, which is also very high in uric acid, no? Age and sex, siyempre ho, gout is more common in men, sa kalalakihan, no? Mas bihira ho sa women. But after menopause, yung uric acid level ho ng women, medyo nag-a-approach na rin ho doon sa men. Lagi pong ganun, no? Ang pati ho cholesterol, uric acid, pag menopause na ho ang women, magkasing pareho na lamang po ang risk ng pagkakaroon ng uric acid. So, ang estrogen po ng babae, malaki ho ang nagagawa sa kababaihan. Naproprotektahan ho tayo sa sakit sa puso, sa pagtaas ng uric acid, but pag menopause na ho, ayan, magtisitaasan na po yan. Diagnosis, syempre ho, blood test. Joint fluid test para ho i-check ang presence ng uric acid crystals, pero hindi ho ito common ginagawa, no? Imaging test such as X-ray, ultrasound o CT scan, para lamang ho ito sa joint inflammation. But ang pinaka-common ho talaga is blood test. Plus, syempre yung history ng pasyente, ano ba ang kinakain. Plus, namamana ho ito. So usually, pag pamilya ho ng may mga gout, nadadala ho ito sa genes, no? Kahit bata pa ang pasyente, kumain lang ng, actually may may pinsan ho kami o pamangkin na bata pa 20 plus lang ho, nagtataas na ho ang uric acid at inaatake na ho ng gouty arthritis. Kasi ho, yung nanay at yung lola at yung tatay, ganun din po, no? Kadalasan ho, ang treatment sa ganito ay NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug. Kaya nga lang ho, ang problema natin, di ho ba? Hindi ho kasi pwedeng araw-arawin ang NSAID drugs, pain reliever, kasi nga ho, tatamaan ang kidney. Sa mga first 2 days o 3 days na sobrang sakit, kailangan ho munang bigyan ng colchicine ang pasyente 3 to 4 times a day para ho humupa yung sakit.
Colchicine also is bad for the kidney. But wala hong choice ang inaatake ng gout. Kasi wala kang dahil sobrang sakit, di ka makakilos at hindi mo matitiis yung sobrang sakit. Kaya kahit na masama sa kidney, napipilitang uminom nito ang pasyente. Then, after mga ilang araw pag humupa na yung pamamaga at pain, tsaka magbibigay kaming mga doktor ng pangbaba ng uric acid. At yung mga medyo may edad-edad na rin doktor, nagbibigay pa sila ng allopurinol. Ang gamot dati sa mataas na uric acid is allopurinol. But may side effect din po sa kidney. Hindi rin po pwedeng araw-arawin at i-maintain. So ngayon ang mga bagong gamot na ginagamit sa mataas ang uric acid is febuxostat. So yan kung kayo ay nabigyan ng allopurinol, huwag niyo inumin. Mana po kayo ng ibang doktor at para resetahan kayo ng mga febuxostat. Ayan, Now, review muna tayo. Ano ba yung mga pagkain na very rich in uric acid? Kasi dito, hindi enough yung gamutin mo. Kasi kung yung diet mo, ganun pa rin, the same as before, aatakihin ka uli ng gout. So, kailangan change of lifestyle. But, of course, yung may mga lahi ng gout, yun nga ang nauunang magkaroon ng acute attack. So, halimbawa, pareho kayo ng kinakain ng kaibigan mo. So, pareho kayo ng edad. Pero ikaw, inaatake ka na ng gouty arthritis, yung kaibigan mo hindi. While you are eating the same food. But, may lahi kasi kayo. So, it runs in the blood. Sa genes nakukuha kasi yan. I-avoid nyo yung mga nuts, beans, sa gulay yung may mga buto, like munggo, toge, okra, eggplant, Baguio beans, sitaw. So, yan ang pinaka-common, And yung nightshade plants po, kasama doon ng tomato, potato, eggplant, and bell pepper. Yung mga pagkain yan na tumutubo sa lilim, walang araw. So, kaya ang tawag dyan, nightshade plants. Hindi naman yan lahat mataas sa uric acid. But, yung apat yan, kasama dyan ng eggplant at patatas at kamatis. Medyo very pro-inflammatory siya kasi. So, magaling yan magpamaga. Magaling yan magpa-inflame. So, pro-inflammatory siya. So, kung namamaga na ang big toe ninyo, na-atake na kayo ng uric acid, tapos sasabihin nyo, hindi naman tumataas sa uric acid, pero pro-inflammatory siya. Makakadagdag yan sa maga, sa sakit, sa tenderness. So, kailangan nyo i-avoid yan, So, between sweet potato and potato, sweet potato is good. Potato is pro-inflammatory. And yung pag-inom ng mga omega-3, 6, 9, omega-3 lang po ang healthy. Yung omega-6 and 9, pro-inflammatory po uli yan. So, pag kayong kukuha ng mga supplement na may omega-6 and 9. Yung tilapia, so very rich yan in omega-6. So, pro-inflammatory na naman po yan, At mataas sa uric acid ang cheese, oatmeal, ayan. Marami nagkakamali sa oatmeal because ang kino-commercialize po is healthy ang oatmeal kasi good for the heart. Kaso good for the heart, ang kapalit naman very rich in purine. At pag tinunaw yan, uric acid. Tingnan niyo yung mga halos araw-araw for a long period of time kumakain ng oatmeal. Ayan ang mga daliri niyan, may mga tophi, may mga bukol-bukol po. Yan ay mga uric acid crystals na ang tawag ay tophi. Parang buto, kala mo buto, but actually uric acid crystals yan.
And kape, yung caffeine ho ng kape. Yan ho rich in purine, and pag kinonvert ho, uric acid crystals din po yan. So yan ho, dyan madalas magkamali sa oatmeal at kape. Ha? Hindi ho alam na mataas sa uric acid, pati ang cheese, no? And yung mga internal organs, so like atay, yung mga iba pa hong laman loob, hindi ho kayo pwede dyan kasi mataas din po yan sa uric acid, no? So those are the basic, pero marami pa hong iba, no? So iiwasan ho yun. And of course, you need to drink a lot of water, no? Kasi ho, kadalasan, sa may gouty attack, mahina din hong uminom ng tubig. And let me remind you na pag palagi hong mataas ang uric acid ninyo, konting kain lang, mataas na uli, ang kidney nyo ho, ibig sabihin, hindi na ganun kaganda. So, uric acid retention is a mirror of your kidney. Why? Kasi ho, yung normally dapat na-excrete o nailalabas ng kidney ninyo sa ihi na uric acid, sa inyo ho, hindi na ilalabas lahat, nare-retain. So pag palagi na kayong nagre-retain ng uric acid sa katawan ninyo, kaya ho mataas sa blood test, meaning yung kidney ho ninyo hindi na ganun kaganda. May ilang porsyento na ho siyang damage, kaya hindi mo na mailabas lahat, tumataas ang level sa blood mo. Yung atin hong soap, naka 5+1 pa rin ho. Welcome po muli sa usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dr. Nomi 8554. Nanganak po ako tapos di po ako makalakad, manhid po katawan ko. Okay, so hindi ko kasi alam ang history ninyo kung kayo ay nag-pre-eclampsia o nagka-diabetes kayo nung kayo'y buntis, no? So kailangan ko kayong ma-check up. Dalawang bagay lamang ho ang pwedeng mangyari sa inyo. Komplikasyon ng diabetes at pwede rin hong na-stroke, ha? So ang naging komplikasyon ho sa inyo ay pamamanhid ng kamay at paa. Subukan niyo ho munang uminom ng vitamin B complex, B1, B6, B12. Kung yan ho ay maibsan, so kulang lang ho kayo sa vitamin B complex. Pero pagka hindi po, kailangan talaga nating magkita for check-up para ho ma-rule out kung kayo ay na-stroke o kayo ho ay na-diabetes. No? So, wala tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapa-check up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ay, mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ho ma-auscultate namin ang likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia kasi nga ho walang symptoms. And also, sabayan nyo na ho ng pagpapavector scan, malalaman na ho rin natin ahead kung kayo ho ay barado ang circulation at baka kayo ho ay high risk for stroke and heart attack. And sa vector scan din ho, may mga lahi ng cancer, malalaman na rin ho natin kung kayo ay kandidato for cancer. May time pa ho tayong alisin yan. At marami pa ho kayong ibang mga sakit na mape-prevent natin by doing vector scan. And sabayan nyo na ho ng pagpapa-detox and blood cleansing program kasi yan ho ang basic at root cause ng halos lahat ng sakit. And samantalahin nyo ho habang tayo ay bukas pa ho ang ating free check-up. So una-unahan na lang po at inuulit ko ho, walang bayad pa rin ng konsulta but anytime ho pwede na itong mag-close. And yung atin hong detox protocol, so by 2+1,
At yung atin hong anti-aging protocol para ho sa mga gustong bumata, lumakas, gumanda, mabawasan ho yung mga comorbidities ninyo, anti-aging protocol, prepaid ho kayo ng 5, libre ang isa. IV laser, naka 20% discount po ito. So kahit hindi nyo pa ho gagamitin, pwede na ho kayong mag-prepaid habang naka-open pa po, no? So kahit kailan naman po wala hong expiration kung kailan nyo ito gustong gamitin. And ito ho ay transferable. So meaning pwede nyong ipangregalo sa inyong mga mahal sa buhay. Yung atin pong anti-aging and whitening soap. So available po ito sa Shopee. Look for IV anti-aging soap and IV whitening soap. At yung mga hindi ho marunong mag-order sa Shopee, kindly send us your name, address, and cellphone number. Ipag-o-order po namin kayo, no? But kindly be responsible for payment and to receive your parcel. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. And paki-follow ho ang ating mga short videos sa Reels and TikTok, no? So marami ho tayong short video but importante ho ng mga short video message natin, no? So, Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim o si Ivy at sa Mainong Katotohanan. Salamat po.